Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Bago po tayo magsimula, gusto ko po muna batiin yung mga Filipinos sa Israel, kaila Sister Stan, Ate Tech, at Ate Lynn. No? Sa lahat mga OFWs and tourists sa Israel, hello po sa inyo. Ngayon pong week ay sasariwain po natin yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo 2,000 years ago. So ang tema po natin ngayong week ay Revisiting the Cross. Ito po ay ginawa natin series ngayon pong Holy Week. So, Revisiting the Cross. Ang dalangin po natin ay tayo pong lahat na sumusubaybay dito sa ating channel ay magkaroon ng sariwa na perspektibo patungkol po sa krus ng ating Panginoong Jesucristo. So, bibisitahin po natin yung ginawa ng Panginoong Jesucristo 2,000 years ago. At tayo po ay magsisimula doon sa araw o gabi na siya ay pinagkanulo ni Judas. Noong mga panahon na yon, ang ating Panginoong Jesucristo ay hinugasan niya yung paa ng kanyang mga disipulo nung gabi na siya ay tatraidorin at kinabukasan na po ay lilitisin na po siya and eventually ipapako po siya sa krus. Now, sabi po rito sa John chapter 13 verse 1 to 5. Yung verse po natin hanggang 20. So, pwede nyo pong basahin yung kabuuan ng mga talata. Now, para po sa devotion po natin na ito, emphasize po natin yung first part, yung chapter 13 verse 1 to 5. Tapos mga ilan-ilan po bandang huli ng ating mga talata. Sabi po rito, it was just before the Passover festival. Jesus knew that the hour had come for him to leave this world and go to the Father. Having loved his own who were in the world, he loved them to the very end. Sipin niyo po mabuti, no? Ang ating Panginoong Jesucristo nung araw mismo na siya itatraidorin, kinabukasan ipapako siya sa krus. Noong mga panahon na ito, ipinakita niya pa yung fullest extent of his love. He loved them to the very end. That the evening meal was in progress. And the devil had already prompted Judas, the son of Simon Iscariot, to betray Jesus. Jesus knew that the Father had put all things under his power, and that he had come from God and was returning to God. So he got up from the meal, took off his outer clothing, and wrapped a towel around his waist. After that, he poured water into a basin and began to wash his disciples' feet, drying them with a towel that was wrapped around him. Sa Tagalog po, bago magpista ng Paskwa, alam niyo po yung Passover, ito yung kumakain sila, yung panahon pa ito ni Moses, ito yung unang Passover . Yung lamb na kinatay, yun yung pinagsasalu-saluhan nila, tapos yung angel of death nilampasan sila. Simbolo po ito ng ating Panginoong Jesucristo na siya yung haing alay, handog, na Diyos mismo ang naghandog upang lahat ng nakay Kristo ay lampasan ng paghatol ng Diyos. So yung Pasko na ito ay simbolo rin ng ating Panginoong Jesucristo. So sabi rito, bago magpista ng Pasko, alam na ni Jesus na dumating na ang oras ng kanyang pagpanaw sa sanlibutan ito patungo sa Ama. Yamang minamahal niya ang sariling kanya na nasa sanlibutan, sila ay kanyang minahal hanggang sa katapusan. Nang oras ng hapunan, inilagay na ng dyablo sa puso ni Judas Iscariote, na anak ni Simon, na ipagkanulo siya. Alam na ni Jesus na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kanyang mga kamay, at siya'y nanggaling sa Diyos at patungo sa Diyos. Kaya tumindig siya pagkatapos maghapunan, itinabi ang kanyang damit, at siya'y kumuha ng isang tuwalya at ibinigkis sa kanyang sarili. Pagkatapos ay nagsalin siya ng tubig sa palanggana at nagsimulang hugasan ng mga paa ng mga alagad, at pagkatapos ay pinunasan ng tuwalya na nakabigkis sa kanya. So yung una po nating katuruan ngayong umaga, Jesus displays His love to the very end. Ipinakita ng ating Panginoong Jesucristo yung kanyang pag-ibig sa kanyang mga disipulo, maging sa atin ngayon, na yung pag-ibig niya na hanggang wakas. Hinugasan niya yung paa ng mga disipulo. Just imagine this, mga kapatid. Hinugasan niya yung paa ng mga disipulo nung araw na siya ay tatraidorin at ipagkakanulo at aarestuhin.
kinabukasan, ipapako siya sa krus. Ito yung pag-ibig ng Panginoon. Nagsisilbi hanggang sa uli. I hope itong devotion natin na ito ay maging rebuke. Una sa akin. No? Kasi rebuke ito sa akin eh. Rebuke din nawa sa ating lahat. Kasi po bilang mga leaders, lahat po tayo may leadership, pinagkatiwalaan ng Diyos ng kanya-kanyang leadership, ng kanya-kanyang pamumuno. Pero yung pamumuno na pinakita ng Panginoong Jesucristo rito, sobrang mapagpakumbaba. Kasi during this time po, lahat ng mga disipulo, and I believe, rebuke din sa kanila yung nangyari na ito. Kasi ito po yung pillars of the church eh. Sila na yung mga haligi. Si Jesus yung cornerstone. Ito na yung mga haligi ng iglesia. Ito na yung mga leaders ng unang panahon. Pero wala ni isa man sa kanila ang nagpakumbaba at hugasan yung kanilang mga paa. No, during that time, normal po yun kasi ang table nila hindi naman ganito mataas, mababa lang. Tapos nakasalampak lang sila sa sahig. Kaya natural lang na hindi lang kamay ang hinuhugasan nila, pati yung paa nila kasi punong-puno ng alikabok at dumi sa kanilang paglalakbay. At pagdating nila doon sa lugar, normal lang po na dapat maghugas ng paa. Pero during this time, wala ni isa man sa kanilang nagpakumbaba at hugasan ang paa ng bawat isa. Kaya during this time, habang sila'y nasa hapunan, sabi dito, the evening meal was in progress. Yung Panginoong Jesucristo po mismo ang tumindig at sinimulang hugasan ng kanilang mga paa. Pagpapakita na ang pag-ibig ng Panginoon wagas. Wala silang pagpapakumbaba during this time, hindi man lang nila maipakita yung pag-ibig nila sa ating Panginoong Jesucristo at sa kanilang kapwa. Ang Panginoong Jesucristo pa, na kung saan siya pa mismo yung mamamatay, no? Siya pa mismo yung mag-aalay ng sarili niyang buhay, ginawa niya ito. Number 2 po, Jesus cleanses His disciples with His own blood. Yung paghuhugas ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng tubig, sabi po rito, after that, He poured water into a basin. Tubig po yung ipinanghugas niya sa mga disipulo. Pero ito po ay symbol lang ng gagawin niya kinabukasan. Na ang gagawin niya, huhugasan niya hindi lang ang mga disipulo, kundi ang lahat ng mananampalataya sa Panginoong Jesucristo ng sarili niyang dugo bilang paglilinis sa ating mga kasalanan. Sila Pedro po, yung nilinis sa kanila during this time, yung dumi ng kanilang paa. Yung mga steps, mga paglalakbay nila, yung dumi na na-accumulate nila, yun ang nilinis ng Panginoong Jesucristo. Pero sabi ni Jesus Christ kay Peter, hindi mo to naiintindihan ngayon pero maintindihan mo later, no? Tapos sabi ni Jesus Christ, if you don't allow me to do this, you have no part of me. Sabi ni Peter, sige Panginoon, buong ko na rin hugasan mo. Sabi ni Jesus Christ, malinis na kayo, hindi niyo na kailangang maligo pa, paan na lang lilinisin ko sa inyo. So si Peter din niya naiintindihan ginagawa ng Panginoong Jesucristo. Pero sa atin po mga kapatid, and later on, yung mga Christians, naunawaan nila yung ginawa ng Panginoong Jesucristo. At even until now, naunawaan na ng church ang ginawa ng Panginoong Jesucristo. Ito ay paglilinis, purification, paglilinis. Yan ay ginawa ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng sarili niyang dugo. Nung inaalay niya yung dugo niya, kinabukasan. At nawa sa season na ito, ngayong Holy Week, sariwain natin yung ginawa ng Panginoong Jesucristo. Yung pagpapakumbaba ng Panginoong Jesucristo, yung pagiging leader niya, teacher, Lord, na naging servant, at the same time, paglilinis niya ng sarili niyang dugo sa kanyang mga disipulo at maging sa atin ngayon. So, Jesus cleanses His disciples with His own blood. Hindi po tayo nilinis ng Panginoong Jesucristo ng tubig lamang, ng cheap na bagay. Precious blood of the Lord Jesus Christ. Kaya po pagpahalagahan natin yung ginawa ng Panginoong Jesucristo sa atin. Dugo ang pinanlinis sa atin. Number 3 po, Jesus is the servant leader worth emulating. Ang Panginoong Jesucristo po ay nagpakita ng liderato ng hindi sa paraan na ine-expect ng mundo. Yung leadership na pinakita ng Panginoong Jesucristo, ito yung kaparaanan ng Diyos nung siya'y nagkatawang tao, naging katulad ng isang alipin o tagapaglingkod. Kaya nga sabi niya po rito sa mga huling talata, verse 14, kung ako ngang Panginoon at Guro ninyo ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din ninyong hugasan
ang mga paa ng isa't isa na hindi nila ginawa during that time. Binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan. Mga kapatid, lahat po tayo ay mayroong leadership na ibinigay sa atin ng Panginoon. At ito po ang example ng ating Panginoong Jesucristo na dapat nating tularan. Leadership na may pagpapakumbaba with humility. We are all servant leaders. Binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan. Now, ano po ang application po natin sa mga talatang ito? Umpisahan po natin dito. Number 1, love Jesus because He first loved us. Kung ganito ang pag-ibig ng Panginoong Jesucristo na ginawa niya sa kanyang mga disipulo at para sa atin, anong dapat po natin gawin? Let's not take Jesus' love for granted. Minsan, mahal tayo ng Panginoon, okay, sige, love ako ni Lord. Pero mga kapatid, we are called to love God back. We are called to love Jesus back. Love Jesus because He first loved us. Ang Panginoong Jesucristo ang unang umibig sa atin. Kaya ngayon pong Holy Week, sariwain natin, tingnan natin, bisitahin natin yung krus ng Panginoong Jesucristo, tingnan nating maigi paano tayo minahal ng Panginoon. At the same time, ipanalangin natin, Lord, tulungan niyo po ako na mahalin ka pabalik. Let's not take Jesus' love for granted. Number 2 po, let's treasure the cleansing blood of Jesus. Pagpahalagahan po natin, i-treasure natin, sambahin natin ang Diyos, papurihan natin siya dahil sa paglilinis niya sa atin sa pamamagitan ng sarili niyang dugo. Just imagine that. Si Kristo, nilinis tayo hindi ng tubig, hindi ng walis, hindi ng Zonrox, or kung ano man na. Jesus cleansed us with His own blood. It cost Him His life. He died. He suffered. And again, let's not take the blood of Jesus for granted. Let's treasure. Pagpahalagahan natin. Tayo po ay tinubos ng sariling dugo. Nilinis ng sariling dugo ng ating Panginoong Jesucristo. And number 3, let's follow Jesus' leadership with humility and servanthood. Sundan po natin ang example ng ating Panginoong Jesucristo pagdating sa leadership. May pagpapakumbaba at may paglilingkod. Alam niyo po, sabi ng Panginoong Jesucristo, alam niyo mga disipulo kung ano yung tunay na pinagpala. Gawin niyo yung ginawa ko. Yan ang tunay na pinagpala. Sabi niya sa mga disciples niya, verse 17, ngayon alam na ninyo ito. Pinagpala kayo kung ito'y gagawin ninyo. Gusto mo bang pagpalain, kapatid? Gusto mo bang ikaw yung isang tao na pinagpala? Blessed person? Follow the example of Jesus. Be a servant leader. Ikaw na yung pinakapinagpalang tao sa mundo pag sinunod natin. Pag sinunod mo ito, pag sinunod natin ito. Pinagpala kayo kung gagawin ninyo ito. Para naman po sa ating discussion, in what ways can we become servant leaders like Jesus? Sa papaanong paraan tayo magiging pinuno o namumuno ng may paglilingkod? In what ways can we become servant leaders like Jesus? Practically speaking, what can we do? What practical steps can we do to become servant leaders like Jesus? Para naman po sa ating panalangin, kausapin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Sariwain natin kung anong ginawa niya 2,000 years ago. Balikan natin yung cross ng Panginoong Jesucristo at kausapin natin siya. Sabi natin sa kanya, Lord Jesus, thank you for your sacrificial love. May this Holy Week remind us of how much you loved us to the very end. You demonstrated your love when you rescued us by suffering and dying on the cross. Thank you for cleansing me through your most precious blood. Please give me the power to love you. Make me a servant leader just like you. Grant me a humble heart. Lord, bigyan niyo po ako ng pusong mapagkumbaba. Hindi po pusong hambog. Pusong mapagkumbaba. Palitan niyo po yung puso ko. Help me to be a servant. Let me influence others by being a leader who serves.
I pray this in your name. Amen and amen. Kausapin po natin si Lord right after this devotion. At yung isang buong linggo po na ito na ating pagbisita sa krus ng Panginoong Jesucristo maging meaningful po talaga sa atin. At obserbahan po natin yung ating mga sarili, na tingnan natin yung ating mga puso, panalangin natin na itama ito ng Panginoon as we observe this Holy Week season. So gusto ko lang po magpasalamat sa katuwang natin sa ating devotion ngayong umaga, si Sister Imelda, Ate Melds. Maraming salamat po sa inyo. At kung kayo po may natutunan sa devotion na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.